Good evening everybody and welcome back na naman sa ating channel. Andito na naman po tayo, Expat Update at mag-a-update na naman ng mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Ngayon ay November 18, 2025 at Session 29. Kanina lang po ito dyan sa may sa House of sa Senate of the President, Senate of the Philippines, sorry. At siyempre, dito tayo kay Ping Lacson. May bagong abogado ngayon ng ating presidente. Si Ping Lacson na. So, pasok, Senator. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari do sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes. This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigay niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. But eto napapansin ko lang pagdating kay Bernardo, tiwalang-tiwala si Senator Lacson.
Pero sa iba, parang hindi na niya pinapaniwalaan. Gaya nung kay Gutesa, hindi niya pinapaniwalaan. Saldico, hindi niya pinapaniwalaan. Sabi nga niya, untrue. Kaya yung false, basta false. Untrue, ay anong tawag nun pagkasabi niya kanina? Huwag na nating balikan. So, bakit ganun? Di ba pag nag-iimbestiga, dapat lahat bulat-latin, di ba? Para malaman kung sino yung totoong yung sinasabi. Kasi sa pagkakaano ko dyan, no? Nag, doon sa inilabas ni Saldico na mga Saldico na mga deliveries nila ng pera. Yung sinasabi ni Senator Lacson, iisang araw lang. Yung March 11, 2025, which is yun yung inaaresto. Alam natin yun kasi inaaresto si former President Tatay Digong. Yung March 11, 2025 na i-take note ko, nakita ko kung napansin nyo yung isang vlog ko na sa part 2 ni Saldico, tinake down ko lahat halos nung mga niya, yung mga deliveries nila. Ito, mayroong January 11, 2025. Mayroong March 11, 2025. Yun nga yun, yung sinasabi ni Senator Lacson. Pero hindi lang yun ang delivery. Mayroon pang January 11 eh. Mayroong June 20, etong yung iba, mayroon pang 2025 dito. Yun ang na-take note kong dalawang 2025. Pero yung karamihan is 2024. Mayroong nga dito, January 8, 2024, June, May, sa June, dalawa, June 3 at saka June 14, sa May, 3 beses, 1, 4 at saka 29 ng May ng 2024, tapos mayroon pa siyang October 2024, tapos ano yung isa? August 16, 2024. Napakarami. Yung sinabi ni Senator Lacson, sinasabi nilang itong kasama daw na nag-deliver itong si siya mismo, iisang araw lang yan. Yun yung araw na aarestuin o inaaresto si President Rodrigo Roa Duterte. Pero yung iba pa, napakarami. At saka hindi naman niya sinabi, hindi malinaw kung kailan yung isiningit yung 100 billion na iyon. Hindi natin malaman kung 2023 ba na budget, 2024, or 2025. Hindi naman niya kasi binanggit. Di ba? So, baka magkaiba tong mga deliveries na ito. Magkakaiba ito. Maaring yung nagtugma lang yung March 11, 2025. Maaring nagkasabayan. Pero yung ibang payout, yung ibang deliveries, is hindi sila magkakasama. Ito, malamang dito yung mga kasama, sina Gutesa. And Sige, sabi tuloy. niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Alaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar
nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Oliver sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Oliver. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personal yan, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olivar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olivar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto, meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2020, ano to? Last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with USEC Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman, ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Ano? Bakit nauna yung funding, saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po podohan? Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo, saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito, dahil ito, gaan na ito eh, BICAM na ito eh. And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ako na itakil yun. Ito yung sinabi niya rito. Nawala na naman akong mic. Ayun nga, yung sinasabi ko, sa net pa lang, may mga kalokohan na. Eh di mas lalo pag sa pagka naging gaan na. Diyan sa BICAM, nagsingit ng 100 billion. At saka yung sinasabing singit ng 100 billion, hindi nga natin alam kung anong year yun. 2023, 2024, or 2025. Di ba? Ganun lang yun. Ito, sinabi niya na si Trigib Olivar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pasabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olivar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it.
Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa... Sandali yung sinasabi niyang I'm not defending the President, siguro, yung mga hindi nakakatutok sa mga investigasyon na ito, malamang yun ang mabola nyo, sir. Pero kami na nakatutok lagi sa mga nangyayari, lalo dyan sa Blue Ribbon Committee, hindi kami naniniwala you're not defending the President. Kaya nga nahinto ang Blue Ribbon, di ba? Dahil sa nung lumabas yung na-link na si Martin Romualdez, tapos nag-deliver daw sa Aguada sa Malacanang itong si Master Sergeant Gutesa. Hinto kaagad, nag-isip pa kayo kung ano yung mga gagawin, nag-isip pa kayo, yung time para siraan muna yung tao, tapos pag sira na yung kredibilidad, saka nyo ilalabas na maski yung kanyang notaryo publiko na 100 o 300 o 500 pesos is ginawa yung issue na parang napakalaking issue. Hindi nyo kinuha yung kanyang sinasabi. Ang kinuha nyo, yung notaryo publiko. Sa aking staff, kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Di ba? It's the same, Mr. President. Same. Yeah, ito yung tatlong items na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of Cruise Port and Facilities Package, Puerto Princesa City. 250 million. 800, page 822. Construction of Multipurpose Building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322. Construction of riverbank structure including irrigation system, integration along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin, and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo. Kasi, yan, common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-FLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Sandali lang, mag-interjection muna ako din, Your Honor. Yung sinabi niya rin noon na 5,500 flood control projects. Na anong nangyari? Ipinagmalaki niya. Tapos ngayon, nung sumablay, anong nangyari? Hindi na siya kasali. Ganun lang yun eh. O sige, Tito Soto. Just for clarity. For clarity. The handwritten letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday.
And at 2 p.m. And thereafter, he asked There for were the- resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, Cortes' resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. Ayan na. Ayan na. I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot just fool around and misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter how kind-hearted he is, let's not take advantage. Yun po yung nakakasama ng loob. Ito pa yung aking notes, di ba? Sinabi niya, narinig niya si Saldico. Ito, I heard Saldico's statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Traigib Olaybar. Personally, Mr. President. So let this be a lesson to everyone, to all of us. Sometimes kala mo lulusot ka. Pero sooner or later, it will catch up with you. Especially if you do it habitually. Who would know that the President would include in his zona, mahiya naman kayo? Who would know that I and my staff would work after hearing the President's message on several case studies, Oriental Mindoro, First Bulacan District. Who would know that Senator Marcoleta would... Paano kasi napaniwalaan? Wala tayong mic. Paano natin paniniwalaan nga? Dahil sinabi nga ng kapatid niya na nagdodroga siya. would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee. Wala po nakakaalam nito. Para ito mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode right in our faces. And it would be too late for those responsible to repent. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors. Stock market is down. Yun po yung masakit dito. So, I'm appealing to our co-workers in government. I think we have reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. I think I have made myself clear, Mr. President, that, there are persons responsible. And ngayon, back to the NEP. I don't want to steer the proverbial hornet's nest. Pero ito pa yung isang practice. Alam nyo, sinabi ko na nga ito na, and I think the distinguished sponsor will agree with me, that the 2025 GAA is the most corrupt. Lagi natin sinasabi ito. And I would like to describe it as a national budget that is corrupt to the core, from start to finish. I have a document that I have also acquired. NEP pa lang, katakot-takot na po yung naka-insert. I've seen in that document, yung ilan lang ang aking babanggitin. Secretary Bonoan, allocable ito, allocable, non-allocable.
SMB Batch 1, SMB Batch 2. SMB is Secretary Manuel Bonoan. Batch 2, Batch 3. Ang binanggit lang ni Yusek Bernardo, meron siyang 5 billion a year for 3 years kay Secretary Bonoan. Kaya nagkwenta kami ni Senator Kiko Pangilinan, di ba? Na 15 times 15 kasi 15%. That's 2.25 billion. I discovered in that document, aside from SMB, meron pang SMB Batch 1, I think 18.5 billion. Then there's another SMB Batch 2. Basta ang total, 25.5 billion. He's not even a legislator, Mr. President. And many more. Nakalagay, House Leadership, 143.5 billion. Of course, we also learned from the hearings na sa NEP pa lang, pag napasok, may 10% eh. And that's new to us because hindi natin alam to eh. Nalaman lang natin to sa mga hearings eh. Now, 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President, to think na ito yung nangyayari. So, nandito na lang. Mr. So, nandito na lang ang ating video at medyo humahaba na po. At kayo na po ang bahala kung ano yung kuwan nyo dyan. Kung ano yung basa nyo sa pagtatanggol ni Attorney Senator Ping Lacson. Attorney na ngayon kasi abogado na siya. So, nandito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. President. Yes, Mr. President.